Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Tuloy na magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na kayo ay nariyan, gumagabay sa bawat araw, sa bawat oras sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong presensya sa bawat isa sa amin. At kayo po ang mapurihan ng aming gawain ito. Amen. Amang manglilikha, nagtitipon kami sa iyong pangalan para sambahin ka. Nagpapasalamat kami na may alab kami sa paglilingkod. Nagtataguyod na Diyos, nagtitipon kami sa iyong pangalan para sambahin ka. Ipinagdiriwang namin ang mapagmahal na presensya ng Diyos sa aming buhay. Nagagala kami na tinuturuan kami ng Diyos tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad.
Awitin po natin ang panimulang himno, Putungan ng Hari. Hari ay putungan, si Kristong Kordero, ating nanangupunang anghel na nag-aawitan. Siyang Panginoon at manunubos ko. Ating siyang walhatiin, aring walang hanggan. Kristong anak ng Diyos, ating dakilain. Pagliligtas niya'y ipahayag sa sangkatauhan. Naghirap siya sa krus nang dahil sa atin. Bawat manalig sa Kanya ay may kaligtasan. Si Kristo ang Hari, nagbibigay buhay. Sa libingan siya'y nagtagumpay, puspos ng lupain. Nangangalan niya sa tronong marangal. Walang hanggan tayong kasama niyang mahahalin. Putungan si Kristo, Hari ng pag-ibig. Sa Kalbaryo'y kusang namatay nang tayo'y maligtas. Kaya't ang ngalan niya'y pagsanang pag-awit. Kalwalhatian niyang taglay ay di magwawakas. Tayo po lahat ay makakaupo na at tayo po ay patuloy na magpatotoo at magpasalamat sa ating Panginoon ngayong Miyerkules. Inaanyayahan po ang nais na magpasalamat at magpatotoo. Ako na po ang nauna kasi may kasalanan po ako sa Panginoon. Kanina po, habang papunta ako dito, papunta kami sa Moreno, napakalakas po ng ulan. Talagang malakas na malakas, as in malakas. Panginoon po, paano po ba ito? Nag-pray po ako, pero alam ko, nagkamali ako ng pananalangin. Kasi parang inunahon ko yung kapangyarihan ng Panginoon. Sabi ko, baka hindi naman tumingin ako. Sabi ko, Panginoon, patawad. Pero hinihiling ko po na ikaw ang may control ng kalikasan, na patigilin ninyo ang ulan sapagkat kami po ay magkakaroon ng CDG sa Moreno. Kaya hinihingi ko po ng kapatawaran sa Panginoon. Yung banal na Espiritu naman, mabilis naman. O Mirna, mali yung panalangin mo. Inaanahan mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Patawad po, Panginoon. Kaya ganun kabuti ang Diyos. At pagdating ko po sa Moreno, yung mga bata, basa na. Naghahantay po ng
kanilang tagapagturo. Yun naman pong mga nanay, nandun na din. Kaya nga, Panginoon, salamat sa kapangyarihan mo. Sapagkat itong mga bagong ito, yung si Patricia, si Faith, si Carlo, si Ate Emma na nagsisimula ng is nandito para makinig ng at salamat din sapagkat may ready kaming tagapanguna. Hindi po namin ito din yung nakababaihan parang inianan namin lahat sa Panginoon. O si Ate Emma naman ready naman po. At sinong leader natin? Doon pa kami magtatanong kung sino ang leader. Pero alam natin na kumikilos ang Panginoon sa lahat ng oras. Ay, si Tia Flor pala po ang leader, pero sinaro naman ni Ate Emma. Ganon na kabuti ang Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Then, ito lang yung maganda na sinabi namin dun sa mga baguhan na ito yung paraan kung bakit kami nagpapatotoo. Ito yung gawa ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga napakabuti ng Diyos, patuloy natin siyang pasalamatan sapagkat sa lahat naman ng oras, sa lahat ng ating pangailangan, yung lakas, yung strength natin, yung katalinuhan, yung karunungan na binibigay sa atin pag tayo ay pumupunta sa outreach group is nandun naman palagi natin kasama ang Diyos. At alam natin siya rin naman yung nagkakaloob ng pangailangan natin. Kaya papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Salamat. Magandang gabi po. Gusto ko lang kung magbigay ng magkwento ng ilang bahagi na nangyayari sa ating paaralan. Sabi nga, iba na ang mga kabataan ngayon. Noon, ang mga kabataan, ang mga elementary, mga walang kamuang-muang, walang, parang mga kapatid ang mga turing sa kanilang mga kaeskwela. Pero ngayon, as early as this month, parang nagkakaroon ng iba na ang, sabi ko, iba na yung iba na ang mga bata. Ako, tanggap ko yung mga bata ay malilikot, makukulit. Tanggap ko yun. Pero ang hindi ko maano sa sarili ko ay iba na yung nararamdaman nila sa kapwa nila. Pero nangyari lang ito dahil may mga ilang nag-transfer sa amin galing sa ibang school. Dati naman po wala naman eh. Ilang years wala akong bagamat may unti-unti, pero lahat ng unti na yun, mga nag-transfer lang din yung bata. Ngayon, mas maagang naapektuhan, lalo na yung mga lalaki. Kasi iba yung nararamdaman ng mga lalaki, siguro dahil yung babae, ay iba na yung motibo na ipinakikita. Siguro ganon. Kaya hindi naman kami nagkukulang, lalo na yung mga guro natin. Hindi kami nagkukulang ng pagpapatawag, pagpapaliwanag sa kanila. Kung na hindi magandang gawin yon, hindi maganda sabihin yon. Sabi ko, alam ko naman na si pastor, ang mga pastors natin, hindi nagkukulang sa pananalangin sa ating mga kabataan, ating mga guro, na talagang andoon yung matibay na yung nila na ang bata ay manatiling bata.
hanggang dito ng grade 6. Parang ganon. Parang gusto nilang ibalik yung dati. Kaya nga lang, dahil nahaluan, nahirapan kami. Nahihirapan kaming pagsabihan dahil yung magulang ay hindi rin ready magano para sa kanyang anak. Hindi kayang tanggapin. Kaya sabi ko kanina, mag-ano tayo, kasi pastor, babae kasi yung ano, kaya hindi ko mai-ano sa iyo. Sabi ko, humingi tayo ng letter, mag-letter tayo sa DSWD. Sabi ko, baka kailangan natin ang sa mental awareness, mental health. Meron tayo dito sa church. Magkakaroon din kami ng ganon at hihingi kami ng tulong sa DSWD para kahit pa paano maliwanagan ang mga kabataan. Kasi yung kabataan na yun, ang tinutukoy ko, grade 4 pa lang. Nagkakaroon na ng ibang, yung damdamin nila na siguro paghanga, napagkakamala nila na pag-ibig. Parang ganon. Ang aga. Sabi ko, Panginoon, ganito na ba kaaga ang mga bata ngayon? Ay, yung concern, yun yung nag-aalala ako sa mga bata. At kaya, halos araw-araw yung pagbibigay namin ng advice. Siyempre, nilalahat namin. Pero meron din yung pasekreto. Lalo na doon sa concern. Kaya, sabi ko, sa aking patutuo, yung mga nag-aral dito sa atin, yung mula kinder hanggang grade 6, sabi nga nila ng mga teachers, para mga baby, walang kamumuang, mga batang-bata pa. Pero yung pag nahaluan na, nagkakaroon na ng iba na yung nagiging mundo. Sabi ko nga sa mga pag nga kami sa DSWD, lalo na yung TikTok pa, na ang mga kabataan pa lang ngayon, hindi na nag-messenger. Ngayon ko lang din napag-alaman na puro TikTok lang pala. Wala naman tayong TikTok, kaya hindi natin nakikita. Ay mas malalaswa ang mga nasa TikTok. Kaya sabi ko, ipa-delete natin yung apps ng TikTok. Sabi ko tayo natin ang mga bata. Kailan pagdating sa bahay, hindi na natin sila control. Kaya ang ko yung panalangin nating lahat, panalangin ng church na sila ay maging mabuting bata at sila ay yung isip nila ay hindi dumating doon sa punto na kinakatakutan natin. At yun ang hinihiling ko sa ating lahat na ipagpatuloy natin ipanalangin lahat ng bata, na mga bata pa na hindi pa dapat at kailangan na nag-aaral pa lang sila, ay yun ang ihingi natin ng wala namang ibang tutulong sa atin kundi ang Panginoon. Kaya yun ang hinihiling ko, na tulungan tayo ng Panginoon, gabayan tayo at ang simbahan ang makakaganap noon para sa ating eskwelahan. Salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Wednesday na naman. So, napakabuti ng Panginoon. Naka-isang linggo na naman tayo from last midweek. Punong-puno ng pagpapala, biyaya, pag-iingat sa pamilya namin ang pinagpapasalamat ko po. Tsaka pinagpapasalamat ko po yung everyday may kami ni Ronbert. Parang hindi siya formal devotion, pero pinag-uusapan namin yung nangyayari sa makamundong natin ginagalawan, at saka yung pag-unawa sa salita ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. So yun yung
pinaka-grateful ako na nakakapag-usap kami ng gano'n. Yung gano'n na yung mga topic namin ngayon. Yung binibigyan kami ng Panginoon ng pangunawa na maunawaan yung kalooban niya. Sabi ko nga, nagpapasalamat ako nung nasa Alanao po kami last Sunday, may kausap akong isang member doon. Sabi ko, kasi na namatayan din sila recently. So sabi ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nauunawaan ko kung bakit hindi ko nauunawaan. So yun nga may mga pangyayari na kaloob ng Panginoon na minsan hindi clear, pero alam natin, tiwala tayo na para yun sa ikabubuti ng mga nananampalataya sa Kanya. So yun yung parati naming pinagpapasalamat ni Ronbert na ang gulo ng mundo, ang daming corruption, ang daming kalaswaan, ang daming nangyayari sa paligid. Pero ang sabi nga ng Panginoon, be still and know that I am God. So kaya kami kalmado, kaya kami panatag na gumagawa araw-araw at na may saya sa puso namin na hindi kami nababahala na yun yung nakarelate lang ako dun sa sinabi ni Ate Malin. Kasi nung sa outreach, may ganun ding bata na sumagot siya. Sabi ko, pag nanliligaw tayo, nagbibigay tayo ng regalo, ganyan. Sabi niya, yung ang regalo niya daw ay yung private part niya. So na-shock ako. Sabi ko, hindi ko alam kung paano ako magre-react. So mga ganun na talaga yung kakalakihan ng mga anak natin. Nakakabahala, pero kwento din ng anak ko na kinis daw siya ng classmate niya sa lips. So bothered ako buong gabi. Sabi ko, kinausap ko na yung teacher, kinausap ko na yung nanay nung bata, ganyan. Sabi ko, kinder pa lang, may parang mali siya na. Tapos sabi ko, ganun nga kagulo yung mundo, pero may kapanatagan, may katiyakan tayo na ang Panginoon ang mag-iingat sa mga anak natin, ang Panginoon ang mag-iingat sa puso at isip natin na hindi tayo mababagabag, hindi tayo mangangamba sa kung ano man ang dumating. Alam natin na bilang mananampalataya, siya yung sandigan natin. So be still and know that God is in control. God is above all things. So hindi tayo mangangamba. Yun ang biyaya sa ating mga mananampalataya na kilala natin kung sino yung pinaglilingkuran natin, kung sinong dakila sa lahat. So yun po ang gusto kong ibahagi na pamumuhay namin ngayon. Kasi dati balisa din kami, parati kami nag-aaway, parati kami lagi ako nakasinghal, maintang ulo ko parati kasi ang dami kong iniisip. Pero awa ng Panginoon sa patuloy na pag-aaral ng salita niya, patuloy na pagdalo, pakikilahok sa gawain ng mga simbahan, ng paglilingkod sa Panginoon, nakalma ako, nagkaroon ako ng peace sa puso ko. Alam ko na kahit maraming dapat ika-worry, alam ko na iniingatan kami ng Panginoon. Yun po, salamat po. Baka meron pa. Hindi tayo mauubusan ng katotoo sapagkat sa bawat araw ay napakabuti ng ating Panginoon. At ang dami nating dahilan para ipagpasalamat. Ano po? Yan. Kung wala na ay tayo po ay manalangin. Muli Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na kami ay tinipon mo at ninais mo na magsama-sama upang patuloy namin may paabot ang aming kagalakan sapagkat sa bawat araw ikaw ay tapat. Marinig po namin Panginoon ang biyaya sa gabing ito. Ikubli niyo po ang lingkod kayo ang aming maranasan. Sa pangalan ni Jesus.
Amen. Sige po muli ay magandang umaga po sa ating lahat. At kung may Bible po kayo, ay makibukas po kayo sa aklat ng Jeremias. Jeremiah chapter 18 verse 1 to 11. Jeremias 18, kabanatang 18, talatang 1 hanggang 11. Ganito po ang sinasabi. Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayo at may ipapahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Kung sinabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipulin ang alinmang bansa o kaharian, at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gagawin. Sa kabilang dako, kung sinabi ko man ay tatayo ko at itatatag ang isang bansa o kaharian, at gumagawa pa rin ng kasamaan ang bansang iyon at hindi nakinig sa akin, babaguhin ko ang aking magandang balak. Kaya nga, sabihin mo sa mga naninirahan sa Huda at sa Jerusalem na may binabalak ako laban sa kanila at ako'y naghahanda upang parusahan sila. Sabihin mo sa kanila na tigilan na ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. Uriin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon sa buhay ni Jeremias. Ito po ay talata kung saan ginamit ng Panginoon ang magpapalayo. Nakakita ba tayo nagpapalayo? Sa Libmanan meron po eh. Wala na kasi yung wala nang gumagawa nun, ano? Naghahanap na ako nung anong tawag yan, yung palayok. Puron. Kasi masarap doon magluto ng paksiw. Tapos sabi ko yung mga nilalaga-lagang binibigay natin hindi para mabawasan ang kolesterol at ubo. Wala na ako makakita, ano? Wala nang gumagawa. Pero ang isa sa pinakamagandang ginamit ng manunulat ng banal na kasulatan ay yung art of making pot. Napakagandang larawan. At sa talatang ito ay ginamit din, ginamit din yung kwento o yung art, yung kagandahan ng paglikha ng isang palayok. Inutusan si Jeremias ng Panginoon na pumunta sa magpapalayo para magpahayag ng katotohanan. Pinakita kay Jeremias yung plano ng Diyos. Ano ang plano ng Diyos? Sa talatang ito ay nais kong sasagutin natin sa ating puso kung sa pagkakataong ito nasaan ba tayo? Nananatili ba tayo sa presensya ng Panginoon? O nagpapatuloy tayo sa ating sariling kagustuhan? Kanina sa patotoo narinig natin nung nagsimula tayong naging bahagi ng paglilingkod at pagtatapat sa Panginoon, nabago tayo. Kasi yun sabi niya. Yun yung sinasabi ng talata. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli at ang putik at hinuhugisan ng panibago. Ito yung katangian ng ating Diyos na hindi natin matatawaran yung kanyang pag-ibig sa atin sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating katigasan. Kahit nga mananampalataya na kung minsan pinanghihinaan tayo, hinahamon talaga tayo ng kaaway. Ay, maulan ngayon, huwag na lang magpunta.
Ang dami ko pang gagawin sa bahay. Ang dami ko pang lalabahan. Common kasi yun sa community, no? Pag may mga pagawain, yan ang sagot ng nasa community. Pastor, ang dami namin gawain sa bahay. Yung simpleng dahilan na yon ay nagpapakita ng hindi katatagan sa pananampalataya. Yung simpleng mga dahilan na hindi makabahagi sa paglilingkod ay pagpapakita ng hindi totoo at ganap na pagtatapat sa ating Panginoon. Pero gayon na lamang ang pag-ibig niya sa atin. Yung ating pagkakamali ay nagiging daluyan para baguhin tayo, makita natin yung pagkakamali at matuto tayo at magkaroon tayo ng panibagong pagtanaw o pagtingin kung maging yung ating buhay ay nababago rin. Ito ay kapangyarihan ng Diyos sa atin. Kaya niya tayong hanguin sa ating pagkakasala. Kaya niya tayong bigyan ng panibagong pagkakataon para mamuhay bilang anak niya. Bahagi yan ng katangian ng ating Diyos. Tingnan niyo po yung plano ng Panginoon. Sabi sa verse 6, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyong ginawa ng magpapalayok? Sa putik na yon, ay nasa mga kamay ko tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Wala naman tayong kakayahan na ariin ang mga bagay na ito. Wala tayong kakayahan o kapangyarihan na sabihin na atin ito, akin ito. Sapagkat ang lahat ay mula sa Diyos. Kaya nga, ang nais lang ng ating Panginoon na tayo ay magpailalim sa Kanyang kapangyarihan sapagkat Siya ang may karapatan ng lahat. Pero, lagi nating iisipin na ang pasimula ay sa Kanya at ang wakas ay sa Kanya rin. Yung patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay para tayo ay turuan, gabayan, upang tayo ay makalakad sa wastong direksyon na nais ng ating Panginoon ay pagkilos ng Diyos sa ating buhay sapagkat Siya lamang ang may karapatan upang tayo ay maging tuwid. Kahit ano pong gawin ng tao, hindi niya kayang sundin ang kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan lang ng ating pananampalataya at pagkilos ng banal na Espiritu, tayo ay matutuloy. Sabi dyan, God has the right to shape us and God has the power to redeem our brokenness. Siya lamang at wala nang iba. Ito ay patungkol sa bayan ng Israel. Pero yung verse 10, 11, and 9, hindi na lang sa bayan ng Israel, kundi sa bayan ng Huda at sa lahat ng bansa. Ipinapakita lang ng talatang ito ng kapangyarihan ng Diyos ay hindi lang noong unang panahon, hanggang ngayon ay nararanasan natin yung pagkilos niya na tayo ay baguhin, na tayo ay buuin, na tayo ay kalingain, na tayo ay mahalin upang matagpuan natin yung kanyang kalwalhatian. Sabi sa verse 8, at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gagawin. Ito yung panawagan ng lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Ang ebanghelyo, ang panawagan ay mangagsisi tayo sa ating mga kasalanan. At yung pagsisisi na yon ay magbubunga ng isang bagong kalalagayan. Sabi ni John Wesley, new birth. Yung dati nating katatayuan bilang makasalanan ay papalitan ng isang bagong katatayuan na may kasuotang makalangit.
Kaya yung repentance, yung paghingi natin, pagpapahayag, pagsisisi natin ng ating mga kasalanan, ay magbubunga niya ng bagong kalalagayan. Sapagkat yun ang plano ng Diyos. Hindi niya na tayo parurusahan. Ang sabi ng aklat ng awit, magiging ang dulo ng silangan hanggang kanluran, ang lawak ng pagpapatawad ng Diyos kapag tayo ay tumalikod sa ating kasalanan. Subalit, kung mananatili tayo sa buhay na walang Panginoon, mararanasan natin yung consequences, yung parusahan. Mga kapatid, sa gabing ito, ang verse 11, ang pinaka talata na tayo ay tinatawagan. Kaya nga sabihin mo sa mga ninirahan sa Huda at sa Jerusalem na may binabalak ako laban sa kanila at ako'y naghahanda upang parusahan sila. Sabihin mo sa kanila na tigilan na ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. Noon hanggang ngayon, ito pa rin ang panawagan para sa ating lahat. Na manatili tayo sa takbuhin ng buhay na ito, na ang pagkilala natin sa kapangyarihan ng Diyos ay gayon na lamang na siyang magbibigay sa atin ng direksyon, ng kawastuhan, maghuhubog ng isang bagong kalalagayan. Sapagkat ayaw nating maranasan ang pagdurusa, ayaw nating maranasan ang paghihirap. Naging talakayan po namin ng Sunday sa Lubag yun. Di ba? May tiyak na patutunguhan ng tao. Ano yung tiyak na patutunguhan ng tao? Kapayapaan sa piling ng Diyos Ama. Samantalang yung mayaman na namatay, napunta doon sa dako ng pagdurusa. Ayaw nating maranasan yun. Kaya sa gabing ito, ang talata, yung verse 11, hanggang ngayon, yung pa rin ang panawagan sa atin, manatili tayo sa pamumuhay na nakasunod sa kalooban ng Diyos. Isaiah 39, ang paggawa ng masama ang nakapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Subalit, ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo parurusahan kapag tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. Madalas natin nakakalimutan yung verse 17 ng John 3:16. Lagi tayong John 3:16 Pero yung 17 nakakalimutan natin, Yung sabi ng 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng ating pagsunod, pamumuhay na may pagkilala sa kadakilaan ng ating Panginoon Kristo. Hindi natin mararanasan ang kaparusahan sapagkat sa atin ang buhay na ganap na may kasiyahan. Sapagkat ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pangalang ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sige po, sa ating panalanginan po ay patuloy po natin ipanalangin ang ating pagawain ng ating iglesia. Sa Friday at 6 p.m. ay meron po tayong church council. Ito po ay decision natin ng council na gagawin natin ng mga pulong ay Friday na ng gabi kasi yung Saturday and Sunday natin ay talagang paghayo ang ating pangunahing gagampanin. Kaya Friday po ng gabi, 6 p.m. Dito po tayo magdi-dinner. Bring your own ulam. Magkasaing nyo lang po ang church. Bring your own ulam para marami tayong kakainin ng yan. Sama po natin sa prayer diyan sama din natin sa prayer. Concern din natin yung school yung mga bata. Then hindi lang yung mga kabataan sa takbo ng mundong ito, nakakalungkot nga na gano'n na yung level ng mga bata.
ah, patuloy nating isama at huwag tayong mapagod na mag-values formation. Yun ang ating armas. Ang church, ang kanyang responsibilidad ay ituro ang wasto, ang tama. Yun ang ginagawa natin values formations. Malaking bagay po yan sa mga bata sa komunidad. Bagaman hindi pa ganun kalawak, panalangin natin sa Panginoon na mas malawak, mas maraming bata at pamilya ang makausap. Ganda rin po ating mali na makausap yung mga parents. Kailangan, kasi responsibilidad, pangunahing responsibilidad ng magulang yun na hindi lang iasa sa school. Maganda pong makarinig din sila ng values formation. Isama natin sa program. Sige po, meron pa po bang mga naisisama sa panalangin? Patuloy natin isama sa panalangin si kapatid na Christian sa kanyang kalakasan. Pamilya ng kapatid na Jojo, nakausap ko ang kapatid na Jojo kanina. Talagang sabi niya, Pastor, napakahirap pero kailangan niyang gawin Naggagawa sila ng kalsada pala, ang labas ay tagkawayan. Pero parang sila yung unang grupo na putik pa yung dinidisenyo pa yung pagdadaanan. Gusto kanya mag-ingat at yung mga anak ay tiyakin na secure yung mga anak niya. Kailangan na naghanap po. Sama natin sa prayer. Meron pa po bang naisisama sa prayer? Yung mga personal prayer po natin, ilapit po natin sa Panginoon. Yung ating mga patutuwa at pasasalamat, ihatid po natin sa Panginoon ng may kagalakan at biyaya at pagpapala. Si Ate Camille, patuloy natin sama sa prayer. Ano po? Sige po, sama-sama tayong lumapit sa Panginoon. Kahit mo. Sa gabing ito, dakilang Diyos, pinagpapasalamat po namin na kami ay bahagi ng iyong pagkalikha. Ikaw ang humugis, ikaw ang nagbigay ng hininga, ikaw ang nagnais sa kami ay mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Sa kabila ng aming pagkukulang o dakilang Diyos, sa
kabila ng aming katigasan ng ulo, pagiging makasarili, kinatagpo mo kami at binigyan ng bagong anyo at hugis. Salamat po, Panginoon, sa pag-asa nito, sa katiyakan na kung kami ay magtatapat at susunod sa iyo, mararanasan namin ang buhay na ganap na may kasiyahan, katiyakan ng buhay na hindi kami mapapahamak, at ang iyong pag-iingat ay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa paghalikang ito, sa pagkakataong ito at pag-asa nito. O dakilang Diyos, matagpuan mo nawa kami na patuloy na nagpapatotoo at nagpapasalamat sapagkat ikaw ang nagbigay sa amin ng maraming patotoo. Ikaw ang kumikilos sa aming buhay. Ikaw ang patuloy na naghuhugis upang maging ganap kami sa iyong harapan. O dakilang Diyos, habang kami naglalakbay, dumadalangin po ako ng gabay sa aming lakbayin sa buhay na ito. Tulungan niyo po kaming patuloy na mabago, mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Makita namin ang aming mga sarili na nagtatapat sa iyo at sa aming kapwa, na nahahamon at nakikita namin ang dahilan kung bakit binigyan niyo kami ng pagkakataon na kami ay maging bahagi ng iyong ministeryo, na ang buhay namin ay makatulong, maging biyaya at pagpapala para sa iba, maging daluyang kami ng biyaya upang ang iba'y makatagpo rin sa iyo at maranasan nila ang buhay na may kaganapan na ikaw ang kasama. Pagpalain niyo po ang mga kapatid kong ito sa bawat araw, maging ang kanilang paghahanap buhay, ang pang-araw-araw nilang gawain, ang kanilang pag-aaral, ang kanilang paghahanap buhay at pagkatrabaho, ang kanilang mga negosyo. Nawa, Panginoon, maging sapat itong karanasan, itong ipagpatotoo na sa bawat araw ikaw ang aming kasama. Patawarin niyo po kami sa aming pag-aalinlangan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa pagiging makasarili. At mga Panginoon, palitan niyo po ng bagong anyo ang aming puso. Isang pusong tapat na dinadalisay ng pananampalataya sa bawat araw. Patuloy mong pagpalain ng iglesyang ito, dakilang Diyos, pamamagitan ng aming mga panalangin, ay maranasan ng mga kapatid namin na sila ay pinagpapala rin at pinalalakas, maging pinagagaling, o dakilang Diyos. Kung kaya sa pagkakataong ito ay patuloy ko pong inilalapit sa iyo ang kapatid na Christian. Palakasin mo po siya at ibalik ang kanyang kalakasan upang magpatuloy siya sa buhay na ito. Patuloy siya bilang ama ng tahanan kanyang binubuo. At panumbalik ang lakas niya, Panginoon, upang patuloy siyang makagawa ayon sa iyong kalooban. Patuloy rin, Panginoon, na kami lumalapit sa iyo ng bawat kapatid sa dakong ito. Kasi kung sila man ay nasa panahon ng kalungkutan, dalamhat sa pangalan ng Jesus, maranasan nila ang kagalakan, ang ligaya, ang tuwa, sapagkat ikaw ang may hatid dito. Silang mga nasa panahon ng pagpapasya, dalangin ko, Panginoon, na samahan mo po sila. Kalingayin mo sila, Panginoon, at tulungan sa kanilang mga pagpapasya sa buhay. Tinatalaga namin sa iyo, Panginoon, ang pamilya ng kapatid na Jojo, Panginoon, na ikaw ang mag-ingat sa kanila. Ikaw ang patuloy na maging katuwang nila upang ang buhay ay harapin na may kagalakan at katiyakan. Sa pagkakataon din ito, dakilang Diyos, kami po'y sumasamo sa iyo. Tulungan niyo po kami na sa gitna ng makabagong panahon na ito ay makita at maituro namin ang kawastuhan at tama. Sa loob at labas ng aming iglesia, sa mga pamayanan sa komunidad, maging sa loob ng aming paaralan, Panginoon. I-bless mo po ang mga magulang at mga estudyante.
mga guro, ang mga tagapamahala nito. Tatagpuin mo po sila, Panginoon, upang ang kaparaanan ay maranasan nila. Dumadalangin kami, Panginoon, ng shield, ng protection, laban sa kasamaan ng mundong ito. Sa lahat ng bata, kabataan, na matagpuan nila ang kanilang mga sarili na kumikilala sa iyong kabutihan at pag-ibig, na huwag silang padadaya sa kasalanan ng mundong ito. Yayakapin mo po sila, Panginoon. Maranasan nila ang pagmamahal na mula sa iyo at makilala ka nilang lubos. Salamat po sa buhay ng mga kapatid nito. Sa gabing ito, pansamantala kaming maghihiwa-hiwalay. Dalangin po namin, Panginoon, na hipuin mo po ang aming mga lupang katawan. Kung kami man po ay may mga pisikal na karamdaman, sa pangalan na Jesus, pawiin niyo po ito. Palakasin niyo po kami. At patuloy kaming makatagpo ng kaparaanan upang makapagtapat sa iyo ng tunay. Pawiin niyo po ang lahat ng hadlang sa aming pangakong paglilingkod at pagtatapat sa iyo. At papagtagumpayin niyo po kami, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay. Ngayong gabi, maranasan po namin ang kapanatagan, ang isang pagpapahinga na punong-puno ng kagalakan sapagkat ikaw ang aming kasama. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng pagpapala namin tinatanggap. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang pangwakas na himno habang nililikom ang ating mga handog.